Shoutout sa mga unang nag-comment. At sa inyong lahat sa pagsuporta at panunood. Ang susunod na episode ay abangan sa susunod na linggo. Salamat po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap. Lumipat ang tagpo kay Saediel, na naghanda ng isang madilim na ritual upang tawagin ang kanyang Panginoon na si Azeroth. Sa maingat na kamay, naghiwa siya ng maliit sa kanyang daliri, pinagmamasdan ang pagpatak ng isang pulang dugo na bumagsak sa lupa. Pagdampi na ito sa sahig, kumalat ang kakaibang alon sa hangin, habang sumisipsip ang dugo sa lupa. Biglang naglaho ang anyo ni Azeroth mula sa silid kung saan naroon si Yug. Nabigla si Yug at halos hindi makapagsalita, dahil sa isang kisap mata lamang, nawala ito. Sa parehong sandali, nagulat din si Saediel nang lumitaw sa harap niya ang isang pulang tela na anyong trono. Mula sa anino na ito, lumabas si Azeroth sa anyong tao, naglalabas ng awtoridad at matinding panganib. Kaagad niyang hinanap ang kinaroroonan ni Sirris. Nanlambot si Saediel, hirap magsalita, tila dinudurog ng presensya ni Azeroth. Sa huli, lumuhod siya sa lupa at buong kaba na humingi ng tawad, inaamin na nawala niya si Sirris sa kanyang pagbabantay. Nag-iba ang mukha ni Azeroth mula sa gulat hanggang sa galit. Sa malamig na tinig, sinabi niyang ang katawang tao na kanyang ginagamit ay orihinal na puso ni Saediel, at kung hindi niya ito mabawi, babalik siya sa pagiging mahina at mortal kapag dumilim. Ang ideya ng kahinaan ay lalo lamang nagpainit ng kanyang galit, at tinitigan niya si Saediel na nanginginig sa takot. Ngunit kahit delikado, inamin pa rin ni Saediel na nakatakas sa kanya si Sirris. Bigla namang lumingon si Azeroth. May narinig siyang mahihinang alingaw-ngaw mula sa malayong lungsod, dala ng kakaibang enerhiya ng sistema. Kumunat ang kanyang noo, at sa isang iglap, tumalon siya sa langit na parang kidlat, naglaho sa bilis. Naiwan si Saediel, nakatulala at naninigas habang pinagmamasdan ang pagkawala ng kanyang Panginoon. Samantala, bumalik ang eksena kay Sirris, at muling nagliwanag ang kanyang sistema. May bagong kakayahan siyang nakuha, placement, isang abilidad na nagagawa siyang mag-teleport ng mga nilalang pabalik sa kanilang pinagmulan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Ginamit niya ito, at sa isang iglap, nawala sa kanyang kamay ang maliit na anyo ng gagambang sigana. Sa kabilang dako, habang umiinom si Yug, may biglang bumagsak sa kanyang ulo at tumalbog. Napakapit siya sa gulat at tumingin sa paligid. Doon niya nakita ang maliit na gagamba na mahina nang gumagapang sa sahig. Laking gulat niya nang makilala itong sigana, nasa pinakamahina na itong anyo. Habang nilalabas ni Sirris ang hininga matapo ang teleportation, naghanda siyang suriin pa ang kanyang sistema. Ngunit biglang bumigat ang hangin, mas mabigat pa kaysa dati. Sa likod niya, biglang lumitaw si Azeroth, nakatindig, pulang buhok, at nakakapangilabot ang presensya. Nagulat si Sirris at dali-daling lumingon, ngunit sa isang mabilis na kilos, agad siyang sinunggaban ni Azeroth. Hindi man lang siya nakapoma, ibinagsak siya na ito at ipininid ang ulo niya sa lupa. Napakabilis ng pangyayari na halos hindi siya nakaintindi ng nangyayari. Tinitigan siya ni Azeroth, puno ng galit at pagkadismaya. Ipinaalala niya ang pangakong iniligtas siya, ngunit sa huli tumakas si Sirris. Ang bigat ng mga salita ay nagpaalala kay Sirris ng kanyang pagkakasala. Nang makita ni Sirris ang anyo ni Azeroth bilang tao, natiyak niyang ito nga ang lalaking nanlinlang sa kanya tungkol sa sumpa. Nag-init ang kanyang dugo, punong-puno ng galit at pagkadaya. Walang pag-aalinlangan, inamin ni Azeroth ang kanyang hinala.
Kaagad namang nagtanong si Siris kung ano pa ang gusto na ito. Sa malamig ngunit mariing tinig, sinabi ni Azeroth na nais niyang ipagpatuloy ni Siris ang pangakong iniwan niya. Tumanggi si Siris, matigas ang tinig, at iginiit na wala siyang interes sa mga lalaki. Ngunit nagbago ang anyo ni Azeroth, at may pabirong tanong, paano ngayon? Nang tumaas ang tingin ni Siris, nanlaki ang kanyang mga mata. Naging tila babae si Azeroth, nakasuot ng costume na may tema ng pusa. Nagpakawala pa siya ng pabirong meow, na para bang nanunukso. Ngunit matatag ang sagot ni Siris. Kahit ano pang anyo ang kunin ni Azeroth, hindi magbabago ang kanyang paninindigan. Tumayo siya, mariing nakasuntok. Sinubukan niyang suntukin si Azeroth ng buong lakas, ngunit nahuli lamang na ito ang kanyang kamao na para bang wala lang. Sobrang layo ng agwat ng kanilang lakas. Pinilipat pa ni Azeroth ng kaunti ang kanyang kamay, dahilan upang kumirot ito at mapasigaw sa sakit si Siris. Sa halip na matapo ang paghihirap, lalo pa siyang tinukso. Binanggit ni Azeroth na mahilig daw ang mga tao sa mga tenga ng pusa at black stockings. Halos mairita si Siris, ngunit tumanggi pa rin ng mariin. Saglit na nalungkot ang mukha ni Azeroth, ngunit bigla itong dumilim. Walang babala, dinilaan niya ang daliri ni Siris. Napamulagat si Siris, napatigil, at nakaramdam ng matinding kilabot. Nanginginig siyang nagtanong kung seryoso ba si Azeroth at mariing pinatigil ito. Pilit niyang inalis ang kanyang kamay, ngunit nakaupo lamang si Azeroth sa harap niya, kalmado pa rin. Sa isang ngiti, sinabi na itong matamis daw ang lasa ng daliri ni Siris. Lalong umurong si Siris sa inis at takot. Tumakbo siya, ngunit sa isang simpleng galaw ng kamay, pinabagsak siya muli ni Azeroth. Hindi raw siya makakatakas kahit anong pilit niya. Umangat si Azeroth sa ere, naglalabas ng matinding kapangyarihan. Ipinaliwanag niyang nalampasan na niya ang limitasyon ng sistema. Kahit tumakbo si Siris, wala itong magagawa. Tinukso pa siya kung susubukan ba niyang i-lock siya gamit ang sistema. Ngunit mariing tumanggi si Siris, at sinabing hindi niya gagamitin ang sistema laban sa lalaki. Mabilis na inangat ni Azeroth ang katawan ni Siris at lumundag sa kanya, idineklara na ang dugo ni Siris ang kanyang antidote, at sa kaibuturan na ito, matagal na raw siyang hinahangad. Nangako pa siyang ibibigay ang lunas kung susunod lang ito. Ngunit mas lalo pang nag-alab ang galit ni Siris. Ipinahayag niyang kung ang dugo lamang ng Diyos-demonyo ang paraan para gumaling, mas pipiliin niyang mabulok na lang ang kanyang katawan. Kasabay ng galit, sinipan niya si Azeroth palayo. Nagngit-ngit si Azeroth sa pagtutol ni Siris at nagbanta ng parusa. Aniya, ipipilit niya ang sarili hanggang sa lumuhod ito at magmakaawa. Inabot niya ang likod ni Siris, upang bawiin ang puso at sistema. Ngunit nang tumama ang kanyang kapangyarihan, bigla itong naglaho, parang bula. Naguluhan si Azeroth at tinanong kung bakit biglang nabigo ang kanyang mahika. Ipinakita ng sistema ni Siris na tumanggi itong bumalik, at wala nang silbi ang lakas ni Azeroth. Sa bigat ng sitwasyon, nagtanong ang sistema kay Siris kung handa siyang isakripisyo ang kalahati ng kanyang buhay kapalit ng kakayahang talunin si Azeroth. Galit na tumugon si Siris na oo, wala siyang pag-aalinlangan. Ipinaliwanag ng sistema na sa pamamagitan ng pag-lock kay Azeroth, maaari niyang gamitin ang Spear of Oblivion, kaya niyang lubos na lamunin si Azeroth at linisin ang lason. Ngunit kapalit na ito, 50 araw na lang ang itatagal ng kanyang buhay. Samantala, natulala si Azeroth. Hindi niya matanggap na mismong sistema ang tumanggi sa kanya. Para sa kanya, ito ay isang malaking pagtataksil.
Napagtanto ni Ceres na basta't nasa loob ng 10 metro si Azeroth, maaari niya itong i-lock anumang oras. Ngunit bago pa siya makakilos, nagpalabas si Azeroth ng makapal na pulang usok, na sumabog at bumalat sa paligid. Nabulag ang paningin ni Ceres, halos hindi na makahinga. Sa gitna ng ulap, hiniwa ni Azeroth ang sarili niyang kamay, at bumuhos ang berdeng dugo. Sa kabilang banda, naramdaman din ni Saidil ang parehong sugat sa kanyang kamay. Nabigla siya nang makita ang berdeng dugo, hindi alam ang nangyayari. Pagdampi ng dugo sa lupa, nagliwanag ito. Sa ilang segundo, biglang lumipat si Azeroth sa kanyang kinaroroonan. Nang dumating siya, nanginginig ang kanyang katawan, pawisan, at puno ng tensyon. Halos hindi siya nakaligtas, at lalo lamang siyang nagnitngit ng mapagtantong ipinagkanulo siya ng sistema. Nagulat si Saidil, hindi maunawaan ang lahat. Ngunit batid ni Azeroth na muli siyang nalantad dahil na-lock ng sistema ang kanyang kinaroroonan. Samantala, nagulat si Ceres nang makita ang mapa sa kanyang sistema, malinaw na ipinapakita ang pulang tuldok kung saan naroroon si Azeroth. Hindi siya makapaniwala kung gaano kabilis itong nakalayo, ngunit mas naging determinado siyang habulin ito. Sa kabilang panig, napansin ni Saidil ang pawis ni Azeroth at nagtanong kung nasugatan ba siya. Tinitigan niya ito ng mabuti, nag-aalala. Ngunit sagot ni Azeroth, walang sinuman sa lungsod ang may lakas na makasakit sa kanya. Ipinaliwanag niyang simula nang ininom ni Saidil ang kanyang dugo, nagkakaugnay na ang kanilang mga katawan. Ang anumang pinsala para sa kanya, ay mapupunta muna kay Saidil. Nabahala si Saidil sa narinig, ngunit mabilis niyang binago ang usapan at tinanong tungkol kay Ceres, kung natalo na ba ito. Mariing sagot ni Azeroth, hindi, at wala na raw bisa ang kanyang mga atake laban kay Ceres. Nabigla si Saidil at pinilit linawin kung totoo ang sinabi. Sa halip, tinanong siya ni Azeroth kung lihim ba siyang natutuwa na buhay pa si Ceres. Mabilis itong itinanggi ni Saidil at malamig na sinabing kung hindi na niya matalo si Ceres, mas mabuti pang bumalik na lang sila sa dungeon. Ngunit may kakaibang ngiti si Azeroth at tinanggihan ang ideya. Buong yabang niyang idineklara na pagkatapon ng libo-libong taon na pagkakagapo sa sistema, siya ang pinakamarunong dito. Hindi man daw gumana ang kanyang mga atake, may paraan pa rin dahil hindi raw itinuturing ng sistema na atake ang kaligayahan. At iyon ang gagamitin niya laban kay Ceres. Ipinaliwanag pa niya na napakahirap para sa sistema na makahanap ng host na may katawan na tunay na tugma dito. Kaya kapag namatay si Ceres, wala itong mapagpipilian kundi siya muli. At kapag bumalik siya sa pagiging tao, hindi na siya matutunton ng sistema. Sa huli, inutusan ni Azeroth si Saidil na hanapin muli si Ceres, ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng dilim. May halong kasab-ikan ang kanyang tinig, tila ang mismong gabi ang magiging kakampi nila. Tumango si Saidil, bagamat may kaba, handang sumunod sa utos ng kanyang Panginoon. Tinanong ni Azeroth si Saidil kung natutunan na ba na ito ang mahika ng pagbabago. Nang tumango siya at sumagot ng oo, agad siyang pinahiling subukan ito sa kanya. May seryosong tingin si Saidil habang sinimulan niyang ituon ang buong lakas sa mahika. Habang ginagawa niya ang ritual, ipinaliwanag ni Azeroth na tuwing gabi ay nawawala ang lahat ng kanyang mahika, kaya't nagiging ganap siyang walang laban. Dahil dito, kinakailangan niyang umasa kay Saidil upang mapanatili ang kanyang pagbabagong anyo. Unti-unting bumalot sa kanya ang malakas na lilang liwanag, kumikislap at bumabalot sa kanyang katawan. Pagkatapon ng mahika, biglang nagbago ang anyo ni Azeroth.
Muli siyang naging babae, may mahaba at kaakit-akit na lilang buhok na kumikilos na parang alon, at isang hubog na halos perpekto. Nang tuluyang maglaho ang aura, nakatayo siyang matikas at maringal sa kanyang bagong anyo. Nasiyahan si Azeroth sa resulta, at sinabi niyang hindi masama ang pagkakagawa. Buo ang kumpiyansa niyang hindi siya makikilala ni Cyrus. Ipinaliwanag pa niya na mahilig ang mga tao sa mga kwentong may bayani na Nagel iligtas ng isang kagandahan. Kaya kung hayaang magpanggap si Cyrus na bayani kahit isang beses, iyon ang magiging perpektong pagkakataon upang makapoma siya ng plano. Naguluhan naman si Saediel at tinanong siya kung possible nga ba talagang patumbahin si Cyrus sa paraang puno ng kasiyahan. Mariing tumugon si Azeroth na oo, at saka tinanong siya kung paano raw niya inakala na siya mismo ay namatay noon. Binitawan niya ang mabigat na katotohanan, na siya man ay bumagsak dahil sa isang babae na nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Tuwing inaalala ni Azeroth kung paano siya tinalikuran ng sistema, umaalab ang kanyang galit. Sisiga siya sa pagkadismaya. Paulit-ulit na nagtatanong kung bakit siya nilaglag ng ganoon. Hindi niya matanggap kung ano nga ba ang espesyal kay Cyrus para piliin ng sistema ang isang tulad na ito at hindi siya. Samantala, malayo roon, abala si Cyrus sa sariling pag-iisip. Mayroon na lamang siyang 50 araw upang mabuhay. Alam niyang kung matatagpuan niya si Azeroth bago matapo ang bilang na iyon, makakaligtas siya at gagaling. Ngunit kasabay ng pangakong iyon ay ang matinding pangamba, hindi na siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Bigla na lamang nagbago ang tibok ng kanyang puso, para bang nagising ang lason sa loob. Ramdam niya itong umaagos ng marahas, ang kanyang puso nagkulay lila at tumitibok ng sobrang sakit. Napayuko siya, nanginginig sa matinding pagdurusa. Mula sa kanyang paa, sumiklab ang kirot na parang apoy na gumagapang paitaas. Lalong tumindi ang hapdi hanggang sa hindi na niya makayanan. Napasigaw siya, bumagsak sa sahig, at gamulong habang nangingisay sa kirot. Unti-unting naubos ang kanyang lakas hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Sa parehong sandali, nadaanan siya ni Charlton at nakita ang pagbagsak niya. Gulat at takot ang bumalat dito, kaya't mabilis siyang tumakbo papalapit. Hindi na siya nagdalawang isip, agad niyang sinaklolohan si Cyrus na ngayoy wala ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagmulat ng mata si Cyrus at nakita ang sarili sa isang malinis at tahimik na silid, isang ospital. Doon niya napagtanto na may nagdala sa kanya matapos siyang mawalan ng malay. Labis ang tuwa ng mga nurse nang makita siyang gising na. Kaagad nilang ipinatawag ang isa sa mga tauhan upang ipaalam kay Ginoong Charlton ang magandang balita. Kita sa kanilang mga mukha ang gaan ng loob at ang kasabikang mag-ulat. Nag-usisa si Cyrus at tinanong ang doktor kung sino ang nagdala sa kanya. Kalma na itong ipinaliwanag na si Ginoong Charlton, ang pangalawang pangulo ng guild, ang nagbuhat sa kanya. Nabigla si Cyrus at hindi maitago ang pagkagulat sa hindi inaasahang kabutihang iyon. Ilang saglit pa, dumating si Charlton sa silid. Kitang-kita ang gaan sa kanyang mukha, malinaw na nakahinga siya nang maluwag nang makitang gising si Cyrus. Ipinaalala ni Charlton kay Cyrus kung natatandaan ba na ito ang pagliligtas niya sa isang matabang lalaki na muntik mamatay sa isang dambuhalang gagamba. Nang balikan niya ang alaala, malinaw niyang nakumpirma ang pangyayaring iyon. Nagtanong si Cyrus kung gaano siya katagal nawalan ng malay. Maingat na sumagot si Charlton, 13 oras. Nanlaki ang mata ni Cyrus, halos hindi makapaniwala sa haba ng oras na lumipas. Nagpakumbaba si Charlton at humingi ng paumanhin kung sakaling nakadagdag siya ng problema sa kanya.
Nadama ni Siris ang sinseridad sa kanyang tinig, kaya't nagtanong kung mayroon bang nais iparating ang pangalawang pangulo. Sa wakas, inamin ni Charlton na nasaksihan niya ang labanan ni Siris laban sa babaeng gagamba at labis siyang humanga. Ang kakaibang mahika at lakas na iyon ay hindi niya makalimutan. Direktang tinanong ni Siris kung ano ang gusto na itong makuha mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Charlton na habang tumatanda ang tao, unti-unti ring kumukupas ang mga kakayahan at interes. Ngunit nang masaksihan niya si Siris, parang muling nagising ang apoy sa kanya. Inamin niya na kung matutunan niya ang ganoong kapangyarihan, marahil ay malalagpasan niya ang 10 taon ng paghihirap na kanyang dinadala. Hindi pa rin lubos maunawaan ni Siris ang nais na itong iparating hanggang sa dumating ang malaking kahilingan, same time na nakiusap si Charlton na turuan siya ng mahika at tanggapin siya bilang disipulo. Nayanig si Siris sa bigat ng kahilingang iyon. Ang mismong pangalawang pangulo ng Adventurers Guild, nais maging alagad niya. Isang bagay na kailanman ay hindi niya inasahan. Ngunit napaisip din siya, kung tatanggapin niya si Charlton, maaari niyang magamit ang malalaking yaman ng guild upang mas mapabilis ang paghahanap kay Azeroth. Ngunit isa rin itong malaking problema, ang kapangyarihang dala niya ay mula sa sistema, at hindi basta na ipapamana. Kaya't maingat niyang tinanong si Charlton kung handa ba itong tanggapin na napakahirap matutunan ang ganoong mahika. Walang alinlangan ang sagot ni Charlton, kahit gaano kahirap, handa siyang magsakripisyo. Binigkas pa niya ang kasabihan, maipapakita ng guro ang daan, ngunit nasa alagad ang pagsisikap. At buong tapang niyang idineklara na handa siyang ibigay ang lahat, kahit pa ang kanyang buhay. Nang marinig ang matatag na pasya ni Charlton, ipinaliwanag na rin ni Siris ang totoo. Ang mahikang nasaksihan na ito ay kailangang pagpraktisan mula pa lamang sa mga dulo ng daliri. Mahirap ang pundasyon, ngunit kung walang ganoon, hindi kailanman maaabot ang tunay na husay. Walang pag-aatubili, yumuko ng malalim si Charlton sa harap niya. Buo ang sinseridad sa kanyang tinig habang same time niyang nakiusap na tanggapin siya bilang disipulo. Ang makita ang isang mataas at iginagalang na tao na nakaluhod sa harap niya ay nagulat si Siris. Agad niyang sinabi na tumayo ito, pinaalalahanan siyang pangalawang pangulo siya ng guild at hindi na dapat yumuko ng ganoon muli. Ipinaliwanag naman ni Charlton na kailangang manatiling lihim ang lahat ng ito, sapagkat kahit anong mangyari, siya pa rin ang vice-presidente ng Adventurers Guild. Tumango si Siris at sinabing bilang guro na ito, batid niya iyon. Sa ganoong paraan, natatakan ang kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang sekretarya ni Charlton. Isang babaeng may mahabang berdeng buhok na si Daisy, may dalang mabigat na balita. Maingat niyang sinabi na mayroon siyang kagyat na ulat. Agad siyang pinapasok ni Charlton at hiniling na ipaliwanag ang pakay. Inilabas ni Daisy ang isang dokumento na nagdala ng nakakagimbal na balita. Mayroong warrant na nagsasabing si Siris ay nahatulan ng pagtalikod sa misyon at pinatawan ng kamatayan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Siris, hindi makapaniwala sa paratang. Nagtanong siya kung bakit siya kinasuhan ng ganoon. Malamig na ipinaliwanag ni Daisy na ayon sa ulat, sinuway niya ang utos ng kapitan ng squad ni Cyrus, tumakas ng walang pahintulot, at dahil doon, nabigo ang kanilang misyon. Kaagad na tumingin si Charlton kay Siris, ramdam ang bigat ng sitwasyon, ngunit siniguradong bilang guro na ito, gagawin niya ang lahat upang tulungan siya. Mabilis na nagdepensa si Siris. Hindi raw siya tumakas, nanatili siya upang harapin ang dungeon boss na si Nai. Buo ang paninindigan sa kanyang tinig, dala ang desperasyon.
Ngunit ngumisi si Daisy at nagdagdag ng mas komplikadong impormasyon. Ayon sa tala, umurong nga raw ang squad, ngunit iniulat na si Ceres, isang F-rank, kasama sina Bella na C-rank, at Mark na B-rank, ay natalo ang isang S-rank na halimaw. Halos hindi siya makapaniwala at tahasang sinabi niyang imposibleng mangyari iyon. Tahimik na humiling si Ceres na magsugo siya ng tao upang tiyakin ang kanyang salaysay. Ngunit sagot ni Daisy, nagpadala na siya ng tao at wala na raw laman ang dungeon. Matigas ang boses niyang nagsabi na habang nagpapatuloy ang imbestigasyon, kailangang ikulong si Ceres upang maiwasan ang pagtakas. Mariin siyang pinutol ni Charlton. Hindi raw kailangan ng kulungan dahil buo ang kanyang tiwala sa mga salita ni Ceres. Ngunit mariing nagpahayag si Daisy na labag iyon sa mga alituntunin ng guild. Walang pagdadalawang isip, idineklara ni Charlton na kung ganoon, siya na mismo ang mangangasiwa kay Ceres hanggang matapo ang imbestigasyon. Doon na siya nagbago ng usapan at ipinaalala kay Charlton na kailangan niyang dumalo sa banquet ng guild mamayang gabi. Tinanong ni Charlton kung maaaring sumama si Ceres, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Daisy, iginiit na napakahalaga ng naturang pagtitipon. Matapo mag-isip ng maingat, tumingin si Charlton kay Ceres at ipinaliwanag na tapo na ang usapan. Hindi muna niya guguluhin ito buong araw, ngunit babalikan niya ito sa gabi upang isama sa banquet. Bagamat magulo pa ang isip, tumango na lamang si Ceres at sumagot ng isang payak na oo. Pagkaalis ni Charlton at Daisy, muling binalot ng katahimikan ang silid. Nakahinga ng maluwag si Ceres, ngunit hindi matahimik ang kanyang isipan. Agad niyang naisip gamitin ang pagkakataong ito upang silipin ang kinaroroonan ni Azeroth at makapaghanda. Binuksan niya ang panel ng sistema at nanlaki ang mga mata sa nakita. Hindi pa umaalis ng lungsod si Azeroth. Habang lalo niyang sinusuri, unti-unting lumalim ang kanyang pagkagulat, mas malapit ito kaysa sa kanyang inaakala. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso nang maunawaan ang nakagugulat na katotohanan. Nandoon mismo si Azeroth, sa kanyang sariling tahanan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad siyang tumindig at tumakbo palabas, determinado siyang harapin ito. Sa tensyon, mabilis siyang tumakbo sa mga lansangan, hingal na hingal hanggang marating ang kanilang bahay. Walang alinlangan niyang binuksan ng malakas ang pinto, dala ng galit at pananabik. Mabilis niyang inikot ang tingin sa bawat sulok, handa sa kung ano mang madaratnan. Ngunit pagpasok niya, wala siyang nadatnan kundi katahimikan. Wala ni isang anino na naghihintay. Kumalampag ang kanyang mga yapak habang mas lumalalim siya sa loob ng bahay, patuloy sa paghahanap ng bakas. Doon niya nakita si Ghana, nakahiga pa rin sa sahig, mahimbing ang tulog na tila walang kamalay-malay sa kaguluhan sa kanyang dibdib. Hindi siya nagkasya, sinuyod niya ang bawat silid. Sinilip ang banyo, kusina, at lahat ng sulok na maaari niyang mapuntahan. Ngunit wala pa rin ni anino ni Yug. Ang kawalan ay lalo lamang nagpalalim ng kanyang kaba. Mula roon, dumating siya sa isang mabigat na conclusion, nabihag ni Azeroth si Yug. Agad sumiklab ang matinding galit sa kanyang loob, ang kanyang mga mata nagningning ng pulang aura. Ang paligid ay tila yumanig sa bigat ng kanyang puot. Nagbago ang eksena, at makikita si Azeroth kasama si Yug. Naguguluhan at kinakabahan si Yug habang nagtanong kung saan siya naruroon. Nakaposes ang kanyang mga kamay sa pader, at isang mabigat na bowl ang bakal ang nakakadena sa kanyang paa. Nakatayo roon si Azeroth, nakangisi. Sa malamig na tinig, sinabi niyang naruroon sila sa mismong pamilihan para sa mga halimaw at tao.